Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay ang awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay ang awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapanalig, isama din po natin sa ating banal na misa ang ating mga personal na kahilingan sa buhay at ang ating patuloy na pagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Ganun din po sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, na pamalagiing malusog ang kanilang kalusugan. At sa mga humihiling naman ang kagalingan para sa kanilang karamdaman, naway pagalingin ng Panginoon ang kanilang mga nararamdaman. Ialay din po natin sa ating banal na misa ang mga kaluluwa na nasa purgatorio, na makapasok sila sa kaharian ng ating Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Yesus, Ikaw ang kordero ng Diyos na naluluklok sa kanan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, nagpakita ka sa mga disipulo sa lawa ng Tiberias upang patatagin ang kanilang pananampalataya.
Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, inihabilin mo ang iyong kawan kay Pedro at sa kanyang mga kahalili. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa magawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming pinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan. Wika niya. Ngunit tingnan nyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa nyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan? Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol. Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno, ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay nyo ng inyong ipapako sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas, upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan, at sa gayon, sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Pagkatapos, pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus ang mga apostol, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay,
hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon. Siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha, sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O poon, ako ay pakinggan, mahabag ka poon. Ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin muli, at narinig ko ang tinig ng libu-libot laksa-laksang anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa apat na nilalang na buhay at sa matatanda. Umaawit sila ng ganito: ang korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, at kalakasan, papuri, paggalang, at pagdakila. At narinig kong nag-aawitan ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat, lahat ng nilikha sa buong sanlibutan. Sa kanya na nakaluklok sa trono at sa kordero, sumakanila ang kapurihan at karangalan, kadakilaan at kapangyarihan magpakailanman. Tumugon ang apat na nilalang na buhay. Amen. At nagpatira pa ang matatanda at nagsisamba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako, sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka, at makahuhuli kayo, sabi ni Jesus.
Inihulog nga nila ang lambat at hindi na ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon niyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 70 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganoon karami ang isda. Halikayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas na magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlos siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo. At dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro. At sa gayoy, mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, tayo po ngayon ay nasa 3 linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Sa ating mga pagbasa sa araw na ito, mga kapanalig, ipinapaalala sa atin ang salita ng Diyos ang lakas ng loob ng mga unang alagad. Ang karapat-dapat na pagsamba kay Kristo bilang kordero ng Diyos at ang matamis na muling pagharap ng Panginoon sa mga alagad sa gitna ng kanilang pagod, sa gitna ng kanilang pangungulila, sa gitna ng kanilang pagkabigo. Sa harap ng mga pangyayaring ito, tayo rin mga kapanalig ay inaanyayahan na tanungin ang ating sarili, paano natin isinasabuhay ang pananampalataya sa muling nabuhay na Kristo. Sa unang pagbasa, mga kapanalig, mula sa aklat ng mga gawa, nakita natin si Apostol Pedro na buong tapang na tumindig sa harap ng mga pinuno ng bayan at nagsabi, mas dapat naming sundin ang Diyos kaysa tao. Ito ay isang napakalalim na pahayag ng pananampalataya, sapagkat mga kapanalig,
Alam niyang maaaring humantong sa kamatayan ng pagsuway sa Sanhedrin, ngunit hindi niya pinahalagahan ang mga bagay na ito at ang pinahalagahan niya ang pagiging tapat sa Diyos. Mga kapanalig, ang kanyang tapang ay hindi bunga ng kayabangan, kundi bunga ng personal na karanasan sa muling pagkabuhay ni Kristo. Kapag tunay nating nararanasan si Kristo sa ating buhay, nawawala ang ating takot at nagkakaroon tayo ng paninindigan. Sa ating panahon ngayon, mga kapanalig, ito po ay paanyaya para sa ating lahat na maging matatag sa gitna ng mga hamon sa buhay, na ipaglaban ang katotohanan, kumilos ayon sa kalooban ng Diyos, kahit pa taliwas ito sa takbo ng mundo. Ngayon, madali na at malapit na ang ating halalan. Sana mga kapatid, ganun din po ang ating gampanan, na meron tayong tapang na tumindig sa harap ng mga pinuno, sa harap ng ating bayan, na piliin natin ang karapat-dapat na magsisilbi sa atin, sa ating bansa, sa ating bayan, na merong pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa bayan, at higit sa lahat, pagmamahal sa tao, lalong-lalo na doon sa mga taong nasa laylayan ng ating lipunan. Kaya nga po sa ikalawang pagbasa, mga kapanalig, isinalarawan ni Juan ang isang makapangyarihang pangitain kung saang milyong-milyong anghel at lahat ng nilalang sa langit at lupa ay nagpupuri at sumasamba sa kordero na pinatay. Sinabi nila, karapat-dapat ang kordero na pinatay na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, luwalhati at papuri. Ipinapaalala nito na si Kristo ang tunay na sentro ng ating buhay, sentro ng ating pananampalataya. Hindi sapat na sambahin lamang siya sa tuwing linggo. Ang tunay na pagsamba ay ang pagkilala sa Kanya bilang Panginoon sa bawat aspeto ng ating buhay. Sa ating trabaho, sa ating pamilya, sa ating pamayanan, o kaya sa ating mga desisyon. Ang tanong para sa atin ngayon, mga kapanalig, ang ating mga iniisip, ang ating mga sinasabi, at ang ating mga ginagawa ba ay nagsasalamin ng pananampalataya sa korderong si Kristo. Kaya mga kapatid, napakagandang pagnilayan ang mga pagbasa na napakinggan natin sa araw na ito, dahil ito po ay tumutugma sa atin bilang isang mananampalatayang Kristiyano. Bilang isang mananampalatayang Kristiyano, dapat ang buhay natin ay nakaugat kay Kristo dahil ipinakita ni Kristo ang kanyang tunay na pagmamahal na inialay niya ang kanyang buhay sa cross. Kaya nga po sa Ebanghelyo, mga kapatid, mula kay San Juan, muling pinakita ni Jesus ang kanyang sarili sa kanyang mga alagad sa isang napakasimpleng paraan, sa pangpang ng lawa habang sila ay nangangawit ng pangingisda. Matapos ang buong gabing walang huli, sa salita lamang ni Jesus, napuno ng isda ang kanilang lambat. Pagkatapos ay nag-ihaw siya ng isda at tinapay at sinabi, halina kayo at mag-almusal tayo. Sa tagpong ito, mga kapanalig, makikita natin ang isang Diyos na hindi lamang makapangyarihan, kundi mapagmalasakit, kundi mapagkalinga. Hindi lamang siya muling nabuhay, kundi siya ay patuloy na dumadalaw sa atin sa gitna ng karaniwan at payak na karanasan ng buhay. Naghihintay siya sa dalampasigan ng ating pang-araw-araw na gawain upang bigyan tayo ng lakas at bigyan tayo ng panibagong pag-asa. Kaya nga po isang pari ang narinig ko at nakita ko na kung saan sabi niya, ang banal na Eucharistia, the moment of consecration, when the priest lifted up the consecrated host, dapat tingnan natin siya. Dahil ano ang ibig sabihin nito, mga kapanalig? Kailangan nating maranasan si Kristo, kailangan nating makibahagi sa buhay ni Kristo,
at kailangan nating mamuhay kagaya ni Kristo. Ganon din po ang alak na itinataas at sa pagbaba ng consecrated host, saka tayo yumuko at magbigay galang. Ito po ay isang paanyaya para sa ating lahat, mga kapatid, na wala tayong ibang titingnan kundi ang mga bagay na ibinigay sa atin ni Kristo nung siya ay nandito pa sa ibabaw ng mundo 2,000 years ago. Mga kapatid, ngayong panahon ng Pasko ng pagkabuhay, hamon sa atin ang maging mga tunay na saksi ng muling pagkabuhay ni Kristo. Tulad ni na Pedro at ng mga alagad, naway magpatotoo rin tayo sa katotohanan na may tapang, magsamba kay Kristo bilang tunay na kordero sa ating buhay at kilalanin siya sa bawat simpleng tagpo ng ating pang-araw-araw na buhay. Hindi lang siya nananatili sa libingan, mga kapanalig, hindi rin siya nananatili lamang sa altar, siya ay buhay sa ating puso, sa ating mga kapatid, at sa bawat hamon na ating hinaharap. Maging bukas tayo sa kanyang presensya at hayaan natin ang ating pananampalataya, mga kapanalig, ay magsilbing tanglaw sa iba. Sa ating banal na Eucharistia, naway matutunan nating makita si Jesus hindi lamang sa himala, kundi sa katahimikan, sa pagkaing inihain, sa mga lambat ng ating pagsusumikap. Ang muling nabuhay na Kristo ay narito, mga kapanalig. Halina tayo'y sumunod, halina tayo'y sumamba at magsalo sa kanyang biyaya. Mga kapanalig, isang malaking hamon na naman ang napakinggan natin na kung saan lagi tayong tinatawagan na muling makipagkaisa sa misyon ng ating Panginoon, misyon na magbibigay sa atin ng magandang buhay at higit sa lahat sa pagpasok natin sa kanyang kaharian, na kung saan sa kanyang kaharian ay puno ng pagmamahalan. Magsitayo pang lahat sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangbubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. tayo ang kawan ni Kristo at siya ang ating butihing pastol. Sa kanyang pag-ibig sa atin, inihabilin niya tayo sa pangangalaga ng mga apostol na pinamumunuan ni Pedro. Bilang pasasalamat dito, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin ang aming panalangin. Mahabaging Diyos, dinggin ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, nakahalili ni San Pedro, naway patnubayan niya ang kawan ni Kristo sa makalangit na karunungan at pag-ibig ng Panginoon. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng obispo at ibang pinuno ng simbahan, naway manatili silang kaisa ng Santo Papa at makipagtulungan sa Kanya tungo sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga Kristiyano, naway ituring nila ang Santo Papa hindi bilang isang hadlang, kundi hinirang ng Diyos para sa pagtataguyod ng pagkakaisa at kabutihan ng buong simbahan. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat na nangangalaga at nagpapastol sa mga tao, naway tandaan nilang lagi na ang tagumpay ng kanilang mga pagsisikap ay buhat kay Jesus, ang dakilang pastol.
Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat na may kinalaman sa nalalapit na halalan, lalo na ang mga kandidato at kani-kanilang mga suporta, naway umiwas sila sa anumang uri ng pandaraya at karahasan. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating lahat, upang sa pamamagitan ng paggawa, ang bawat isa ay makapagkamit ng tunay na tagumpay at bawat pamilya ay maitaguyod sa dangal at ang lipunan ay lumago sa diwa ng tunay na pagkatao ayon sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin ang aming panalangin. Panginoong Hesus, salamat sa paghirang mo kay Pedro at sa kanyang mga kahalili bilang mga punong pastol ng iyong simbahan. Naway makita at madama namin sa kanila ang iyong mapagpastol na kalingang maghahatid sa amin sa iyong kaharian, ngayon at magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa. Ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa aming habang panahon, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Iginas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa cross na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit. Sana sa kaitaasan, sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yun inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, amin ang tubos mong tunay. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Posposin mo kami kaysa sa pag-ibig, kaysa ni Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin si Papa Francisco na tinawag mo sa daigdig na ito. Nang siya'y binyagan, naging kaisa siya ni Kristo sa kamatayan. Ngayon siya'y pumanaw, naway maging kaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Kristong muling nabuhay, ang kordero ng Diyos na nag-alis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo.
lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalala po, ang Veritas Eucharistic Advocate at ang Kapanalig Community ay magkakaroon po ng Jubilee Pilgrimage sa Bataan. Amin kayong inaanyayahan na sumali sa ating pilgrimage na gaganapin sa May 22, 2025 at June 28, 2025. Kung kayo ay isang Veritas Eucharistic Advocate at Kapanalig member, ito ay nagkakahalaga ng 3,000 at kung hindi naman ay 3,200. Para po sa inyong mga katanungan at pagpapalista, tumawag lamang po sa Religious Department sa numerong 8925-7931, Local 129-131-137, o mag-text lamang po sa numerong 0917-631-4589 at hanapin lamang po si Binibining Rene Jose o si Binibining Ali Nahi. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at panalangin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magkaloob sa inyo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos na walang maliw na kalayaan, ay pakamtinawan niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaysa niyang bumangon mula sa kamatayan dahil sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng nga nasa kalangitan ayon sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpakailanman. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, humayo kayo upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Magsimawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsimawit sa Panginoon. Purihin, purihin
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati